Huwag mo akong sisihin. Lumalayo tayo sa isa't isa. Wala nang saysay ang magpatuloy pa. Oo, nagiging abala ka. Ang dating asawa ni Pierre, sobrang busy mo. Natutulog ka na nga sa opisina ngayon? Nagtatrabaho ako ng husto para palaguin ang kumpanya. Habang wala kang ginagawa, ang ginagawa mo lang ay patakbuhin ang sira-sirang tindahan na iyan. At dayain ang mga matatanda. Hindi mo ako pinapayagang makialam sa kumpanya. Kung hindi ko patatakbuhin ang tindahan, wala na akong ibang gagawin. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sabi nila, nag-asawa raw ako ng manloloko. Kaya ako ang nagpapahiya sa iyo. Huwag kang mag-alala. Wala nang magsasabi niyan tungkol sa iyo. Kalimutan na natin ang nakaraan. Narito ang 1,000,000 piso. Kunin mo at gamitin mo ng tama. Tigilan mo na ang pagloloko sa panlolokong tindahan mo. Kung hindi, mananatili kang talunan. Sa kanyang mga mata, wala akong iba kundi isang talunan. Si Jessie Quinn, ang aking asawa, ang pumalit sa negosyo ng pamilya at naging abala araw-araw. Mr. Young, namuhunan ako ng 100,000,000 piso sa Quinn Corp. May iba pa ba? Magaling. Tada. Maligayang anibersaryo. Abala ako ngayong gabi. Hindi ako uuwi. Pinoprotektahan ko ang pamilya Quinn sa nakaraang 3 taon. Pero sila... Fiona, anong ginagawa mo? Oh, Pierre, ano ang silbi ng pag-iingat ng alaalang plague na ito? Mr. Levin. Kung wala ako, hindi makararating ang pamilya mo sa kinatatayuan nila ngayon. At saka, dalhin mo ang sasakyan na ito. Kailangan ng lalaki ng sasakyan. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Paano ka mabubuhay? Sa panlolokong maliit na tindahan mo? Hiwalay na tayo. Miss Quinn, hindi mo na kailangang mag-alala sa akin. Jessie, binabati kita. Sa wakas, malaya ka na. Oy, hindi ba yan si Pierre Young, ang sikat na manloloko at palamunin sa Quilton? Mr. Young, bakit hindi mo basahin ang sarili mong kapalaran? Siyempre, maliwanag ang aking kinabukasan. Pero, bibigyan kita ng libreng pagbabasa. Masamang senyales. Sa loob ng 3 araw,
makakakita ka ng dugo. Sinusumpa mo ba ako? Tanggapin mo o hindi? Kunin siya. Ano ang gusto mong gawin? Sino ka ba sa tingin mo na sinusumpa si Mr. Howell? Tiniis na kita ng matagal. Kung hindi dahil sa pag-back up sa'yo ni Miss Quinn, pinalayas ka na sana at iniwan sa lansangan ngayon. Ano sa tingin mo ang ginagawa namin? Tigil. Pakawalan mo siya. Pakakawalan ko siya ngayon. Para sa iyo. Kung makita pa kita ulit, hindi na ako magiging mabait. Pierre, bilisan mo at pasalamatan si Mr. Howell. Pasalamatan siya? Para saan? Para sa pakikiapit niya sa asawa ko? Ikaw, Tama, nililigawan ko si Jessie. Kung hindi ka sumipot 3 taon na ang nakaraan, si Jessie ay akin sana. Pero simula ngayon, kung ano man ang meron sa inyong dalawa, tapos na, lumayo ka hanggat kaya mo. Lumayo ka sa kanya. Sana maging masaya kayong dalawa. Paalam, ex-husband. Oy. Tigil. bakit? Tigil! Hey, Kakadiborsyo mo lang? oh, oy, Ikakasal na kami. magpapakasal siya sa isang di kilalang lalaki ng ganyan na lang? Miss, nagkakamali ka ba? Hindi maaari. Bilisan mo. Ibigay mo sa akin ang iyong mga dokumento. Seryoso ba kayong dalawa na magpapakasal? Oy, bakit ka nag-aatubili? Lalaki ka ba talaga? Niloko ka niya kasama ang ibang lalaki. At okay lang sa'yo iyon? Jessie Quinn, trinato mo akong parang basura, kaya itatapon kita na parang basura. Kung gayon, tayo na. Magpakasal. Sino siya? Hindi mo ba siya kilala? Sabina Sinclair, ang tagapagmana ng Sinclair at ang CEO ng Sinclair Corp. Si Sabina Sinclair iyon. Bakit niya hinila si Pierre sa loob? Sino ang may alam? Ano? Ikakasal? Go. Bilang isang Sinclair, ang dilag ng Quilton, at isa sa mga nangungunang ehekutibo ng lungsod, paano siya posibleng makapag-asawa ng lalaking iniwan ko? Maaaring naniloko ni Pierre siya dati. Hiwalay na kayo. Bakit mo pa siya pinapansin? Totoo. Mula ngayon, wala na siyang kinalaman sa akin. Kunin mo ito. Simula ngayon, ikaw, ang aking asawa. Dapat kang kumilos ng maayos at tumigil sa paglalandi sa ibang babae. Si. Siya ang pangatlong anak na babae ng pamilyang Sinclair? Sertipiko ng kasal. Sino ang mag-aakala? Dadaan ako. Kapwa sa diborsyo at kasal. Sa loob lamang ng kalahating oras? Tara na. Siguradong naghihintay sa atin sa labas. Tuloy na. Gaya ng inaasahan, ang mga guwapo lang ang pwedeng maging palamunin. Miss, ang iyong dating asawa ay asawa ko na ngayon. Kaya pakiusap, huwag mo nang gambalain ang asawa ko. Pierre, kaya pala pumayag ka sa diborsyo. Lumalabas, hinihintay ka pala niya. Di ba hinihintay ka rin ni Lance? Iba yon. Paano?
Pwede mong sirain ang mga patakaran. Bakit ako hindi? Miss Sinclair, naloko ka ba niya? Scammer siya na nanloloko ng matatanda para mabuhay. Alam ko. Alam mo, wala siyang kwenta na umaasa sa babae. Alam ko lahat. Iyon. Hindi ako makapaniwala. Mahal, umuwi na tayo. Magluluto ako para sa'yo. Umalis ka. Oh. Saka? Ikaw ang magdadrive. Pwede mong gamitin ang kotse ko. Kahit kailan mo gusto. Sabina, pagsisisihan mo ang desisyon mo. Balang araw. Miss Sinclair, hindi ko alam kung ano ang motibo mo. Pero nakipag-arte ako. Hanggang sa huli. Alam mong nag-arte ako? Kahit sino makakapansin na peke iyon. Anyway. Salamat. Sandali lang. Saan ka pupunta? Anong pakialam? Morian? Siyempre, may kinalaman. Asawa kita. At ang ganda-ganda mo. Kung may babaeng manliligaw sa'yo, ako ang talo. Kailangan kong bumalik. At kunin ang akin. Bumalik? Oh, sa bahay ng ex-wife mo? Oh. Sige, sasama ako sa'yo. Kung asarin ka ng ex-biyanan mo, bubugbugin ko siya. Pati nga ex-biyanan mong lalaki, titingin na lang ng tingin. Okay? Tara. Maupo ka. Bigyan mo siya ng bagong astig na gupit. Gawin mong kasing kulay hanggat maaari. Aba, nagtataka ako kung totoo bang nagdiborsyo si Jessie sa walang kwentang iyon. Nanay, huwag kang mag-alala. Seryoso si Jessie ngayong pagkakataon. Gagawin niya ito. Hindi ako sigurado. Nakasanayan na ng talunan na iyon ang umasa sa iba. Inaasahan ba niya talagang mabubuhay siya sa kalye pagkatapos ng diborsyo? Wala siyang pagpipilian. Ipinagbigay alam ko kay Mr. Howell. Kung hindi alam ni Pierre ang kanyang lugar, babasagin ni Mr. Howell ang kanyang mga binti. Magaling. Ngayon ay gumaan na ang loob ko. Kapag nawala na ang talunan na iyon sa aming pamilya, ipapakipag-usap ko kay Mr. Howell na mag-propose. Oo, ang mayaman lang na tulad ni Mr. Howell ang karapat-dapat kay Jessie. Si Pierre ay isang walang kwentang tao. Nanay, nag-text si Jessie sa akin. Nagawa nila. Talaga? Tingnan. Nagpadala pa siya ng litrato ng sertipiko ng diborsyo. Magaling! Sa wakas, ang talunan na iyon ay makakaalis na sa aming pamilya. Haha. Mrs. Queen, Mr. Queen, bumalik si Pierre. Pierre? Diborsyado na siya kay Jessie ngayon at hindi na siya bahagi ng aming pamilya. Tara, nanay, tingnan natin kung ano ang ginagawa ng talunan na iyon. Tara na. Si Pierre ba ang talunan na iyon? Sa tingin ko, Bakit? Paano? Paano siya naging ganito? nanay, nakalimutan mo na ba? Sabi ni Jessie, bibigyan niya siya ng 1 milyon para sa diborsyo. Tiyak na nakuha na niya ang pera. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para kunin ang mga gamit ko. Ikaw, narito lahat ng basura mo. Pero bago mo kunin, kailangan mong ibigay ang 1 milyon na iyon. Anong ibig mong sabihin? Tigilan mo na ang pagpapanggap, sabi ni Jessie. Bibigyan kanya ng 1 milyon para sa diborsyo. Ipinangako niya iyon sa iyo, pero hindi ako pumayag. Iyan ang sinabi niya, pero hindi ko kinuha ang pera niya. Hindi mo kinuha? Akala mo maniniwala ako? Kunin mo o hindi?
Tanungin mo ang kapatid mo. Tanungin ang kapatid ko? Bakit ko gagawin? Kung hindi mo kinuha ang pera, saan mo nakuha ang magarbong suit na iyan? Huwag mong sabihin sa akin na nanalo ka ng 1 million sa loterya. Regalo iyan mula sa isang kaibigan. Iniisip mo bang tanga ako? May kaibigan ka ba? Akala mo hindi ko alam? Kung may ganyan kang kaibigan, bakit nagtitinda ka pa sa kalye? Pierre, huwag mo kaming sisihin sa pagiging mahigpit. Ikaw ang pumiling huwag umasenso. Tingnan mo si Jessie. Siya na ngayon ang CEO ng Queen Corp. Malapit na siyang pumirma ng deal na nagkakahalaga ng 200,000,000. Magkaiba kayo ng mundo. Sana maintindihan mo. Kung mananatili ka sa kanya, hahatakin mo lang siya pababa at hahadlangan ang kinabukasan ng pamilya namin. Deal na nagkakahalaga ng 200,000,000? Kung hindi dahil sa akin, hindi niya makukuha ang deal na iyon. Gaya ng gusto ninyo, umalis na ako sa pamilyang Quinn. Nandito lang ako para kunin ang sa akin. Hindi ka ba nahihiya na nabubuhay sa pera ng babae? Tsaka, hiwalay na kayo ni Jessie. Paano mo nagawang kumuha ng 0.1 million mula sa kanya? Sabi ko, hindi ko kinuha. Hindi ako naniniwala. Kung hindi, saan mo nakuha ang pambili ng mga damit na iyan? At saka na yung katawa-tawang gupit mo. Sigurado ako, nagpapasikat ka lang. Binilhan ko siya ng mga damit na iyan. At pinaayos ang buhok niya. May problema ba? Pero, hindi ako kaibigan niya. Ako talaga. Ang asawa niya. Sino ka? Ako si Sabina Sinclair, asawa ni Pierre. Nying? Sinclair? Oh, Pierre, minamaliit kita. Nakipagrelasyon ka sa isang babaeng tuso pagkatapos ng diborsyo. Wala kang silbi, pero magaling ka sa pang-aakit ng mga babae. Ingatan mo ang bibig mo. Kung hindi ka dating biyenan ng asawa ko, sasampalin kita ngayon din. Haha, gusto mo akong sampalin? Ikaw, babaeng tuso? Matagal ka na bang nakikipagrelasyon sa kanya bago ito? Gusto mo akong sampalin, diba? Eto ako. Sige, sampalin mo ako. Ipakita mo sa akin ang kaya mo. Nanay, Paano? Paano mo nagawang sampalin ako? Yale, tatayo ka lang ba dyan at walang gagawin? nanay. Nanay, siya. Si Sabina Sinclair. Wala akong pakialam kung siya ay Sabina o Sabrina. Siya. Sige, sampalin mo siya. Sampalin mo ng malakas. Tingnan natin kung maglakas loob pa siyang mangakit ng mga lalaki. Nanay? Taga Sinclair siya. Wala akong pakialam kung saan siya galing. Aling pamilyang Sinclair ang ibig mong sabihin? Iisa lang sa Quilton, ang pamilyang Sinclair, mula sa Timog. Ito. Sinclair, paano ka napunta sa isang talunan? Hindi ako nagagalit kung pinapagalitan mo ako, pero wag mong tawaging talunan ang asawa ko. Gienning, Sinclair. Sa tingin ko, baka nagkamali ka ng pagkakaintindi. Talagang talunan siya. Ang ginagawa lang niya ay manloko ng matatanda. Sumandig siya sa pamilya ko ng 3 taon. Wala siyang kwenta. Niloko ka rin ba niya? Dahil walang kayong alam, para sa inyo, talunan siya. Ngunit para sa akin, siya ay isang kayamanan. Siya? Pero, kinuha niya ang $1,000,000 mula kay Jessie. Hindi ba dapat niyang ibalik ang pera? Sinabi ng asawa ko na hindi niya kinuha ang pera. Bukod pa riyan, bakit naman kailangan ng asawa ko ng pera? Nanay, kung bumalik si Pierre para sa kanyang mga gamit, pakiusap, maging mahinahon ka sa kanya. Hindi niya kinuha ang pera. Ako ang nag-alok. Narinig mo ba iyon? Oh. Tandaan mo, asawa ko na siya ngayon. Sana hindi mo na siya gambalain muli. Tara na.
Magandang gabi, Ms. Sinclair. Sino ang mag-aakala na si Ms. Sinclair ay may sweet at clingy na side? Hindi ko pa narinig na si Binibining Sinclair ay may nobyo dati. Paano biglang may lumitaw na isa? Eksakto, Diyos ko. Sa 2 araw, ang engagement ni na Ms. Sinclair at Mr. York. Hindi ba yan magdudulot ng gulo? Kumusta na ang mga bagay-bagay? Magaling! Ang Quilton Forum ay puno ng mga paratang na si Miss Sinclair ay nasa City Hall kasama ang isang lalaki, parang nagpakasal daw. Pero, ang mga bagay online ay hindi masyadong maganda. Inilalarawan nila siya bilang isang freeloader na pinalayas ng pamilya Quinn at isang manloloko na nananamantala sa matatanda. Huwag pansinin ang lahat ng iyan. Ibigay sa kanya ang kontrata. Sa wakas ay handa ka nang aminin ang tunay na dahilan kung bakit mo ako gustong pakasalan. Kailangan kita na maging asawa ko sa loob ng 1 taon. Bakit kita tutulungan? Marami na akong ginawa para sa iyo. Tinulungan kitang hindi mapahiya sa harap ng asawa mo. Tinulungan pa kitang inisin ang dating biyanan mong babae. Hindi mo ba ako matutulungan kahit 1 beses lang? Matutulungan kita para lang makabawi ng utang na loob, pero kailangan mong sabihin sa akin kung ano talaga ang gusto mong gawin ko. Pero, hindi ako tatanggap ng anumang sobra-sobra. Dapat mong kilalanin ang kasal natin sa publiko. Ang kontratang ito ay dapat manatiling lihim. Alam ito ng 3 lang tayo. Walang problema. Gayun din, sa loob ng 1 taong kontrata, dapat lagi kang nasa tabi ni Miss Sinclair. Kung may sumubok na saktan siya, kailangan mo siyang protektahan. Gaya ng gagawin ng isang tunay na asawa. Tutol ako! Hindi siya tunay kong asawa. Bakit ko siya poprotektahan? Paano kung makatagpo ako ng baliw? Bakit ko isa sa panganib ang buhay ko? Sige na. Hindi kita pinipirmahan ng kontrata ng walang dahilan. Sa panahon ng kontrata, babayaran kita ng $50,000 kada buwan. Tigilan mo na. Walang isa sa panganib ang buhay para sa 50,000. Paano kung $100,000? See? Tagapangulo ng Silver Peak Investment Conference. Anong dala mo rito? Ginoong Yang, narinig ko nakakadiborsyo mo lang. Totoo ba iyon? Ang galing mo namang malaman? Ito ba ang dahilan ng pagpunta mo? May bahay ako sa timog ng Quilton. Ginoong Yang, kung hindi ka tututol, maaari kang manatili doon. Hindi na kailangan. Ginoong Monroe, bakit ka masyadong masaya sa diborsyo ni Ginoong Yang? Kung kasama pa rin niya ang mga Quinn, kailangan kong mamuhunan sa Quinn Corp. Para sa kanya. Masama ba talaga ang mamuhunan sa Quinn Corp? Hindi ako mataas ang tingin sa mga Quinn. Kung hindi dahil kay Ginoong Yang, sila ay nalugi na noon pa. Ipakalat ang balita. Tigilan na ang pamumuhunan sa Quinn Corp. Si. Isa pa, kailangan mong tumira sa akin sa loob ng 1 taon. Magandang umaga, Binibining Sinclair. Umaga? Kailangan kong isama ang aking mentor. Walang problema. Siya nga pala. Hindi siya maaaring manatili sa kahon. Huwag kang mag-alala. At, At ano?
Hindi pa ako nakapagpasya. Sasabihin ko sa iyo mamaya. Gusto mong matulog ako sa iyo? Managinip ka. Kung hindi tayo kumilos na parang tunay na mag-asawa, walang maniniwala. Nadidiin ka sa kamay ko. Manahimik ka? Tiisin mo na lang. Yenji, Sinclair. Hindi ba ito masyadong mapanganib? Anong problema? Nagpakasal ka sa isang hindi mo kilalang lalaki. Kapag kumalat ang balita, natatakot ako. Hindi ako basta pumili ng kung sinong lalaki. Iniligtas niya ako. 3 taon na ang nakalipas. Tumawag ng ambulansya. Ayos lang, huwag kang matakot. Dadalhin kita sa ospital. Hoy, gising ka! Gining. Sinclair, nahanap na namin siya. Nasaan siya? Pero, may asawa na siya. Pero, ang Sinclair Corp ay lubhang nangangailangan ng mga pamumuhunan mula sa mga York. Bukas ang engagement party ninyo ni Mr. York. Alam na ng lahat iyon. Kung malaman ito ng mga York, ano sa tingin mo ang mangyayari? Matagal ko nang hinintay na makipaghiwalay siya. Wala na akong pakialam. Kinabukasan. Ang pamilya Sinclair ay bumabagsak sa mga nakaraang taon. Kung magpapatuloy ito, sila ay itataboy sa 5 dakilang pamilya. Ngunit ngayon, dahil sa alyansang ito ng kasal, tiyak na susuportahan ng mga York ang mga Sinclair. Mukhang maaaring muling umangat ang mga Sinclair. Siya nga pala, alam mo ba, na si Pierre na talunan. Pinalayas mula sa pamilya Queen, Hindi ako nagulat. pero ilang araw lang ang nakalipas. Hinailan ni Sabina si Pierre sa City Hall para irehistro ang kanilang kasal. Narito ang patunay. Malamang na naka-photoshop iyan. Paano nangyari iyon? Tahimik, lahat. Finn, kukunin mo ba si Sabina bilang iyong legal na asawa mula sa araw na ito, sa hirap at ginhawa, sa sakit at sa kalusugan, mahalin at pahalagahan, hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Weh, Sabina, kukunin mo ba si Finn bilang iyong legal na asawa mula sa araw na ito, sa hirap at ginhawa, sa sakit at sa kalusugan, mahalin at pahalagahan, hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Hindi, ayoko. Sabina, anong sinabi mo? Malinaw ko nang sinabi. Hindi ko. Dahil siya ang asawa ko. Anong nangyayari? Ay naku, mapapasama niya ang pamilya niya sa malaking gulo.
At, Sabina, baliw ka. Mahal, nandito ako para iuwi ka. Tigil. Sino ka? Pierre Young. Pumunta ako para iuwi siya. Alam mo ba kung nasaan ka at kung sino ang kausap mo? Bakit ko kailangan pakialaman? Sabina, ikaw, anong ginagawa mo? Lolo, pasensya na. Pero sinabi ko sa'yo na hindi ako magpapakasal kay Finn. Ako ang pipili ng asawa ko. At may asawa na ako. Siya, si Pierre Young, ang asawa ko. Sabina, loko ka na. Aray, naalala ko na. Siya ang walang kwentang manugang ng pamilyang Quinn. Kaka-divorce lang niya. Alam ng lahat sa Quilton na parasito siya. Miss Sinclair, ano ba ang iniisip mo? Si Mr. York ay isang kahanga-hangang tao, pero pinili mo ang isang talunan na diborsyado. Sabina, ibang klase ka talaga. At ninakaw mo ang babae ko. Mukhang naghahanap ka ng kamatayan. Mga guwardiya. Finn, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Kung hindi ko siya pahihintuan ngayon, ako at ang pamilya ko, hindi na kailanman makakaangat ang aming mga ulo. Papaano kang nangahas na magdulot ng gulo sa party ng mga York? Hindi ka nila hahayaan. At gayon din ang pamilya Holt. Wala ang mga Holt. Ano ang nagpapaisip sa iyo na maaari mo akong sigawan? Punk, sobra kang mayabang kung kausapin mo ako ng ganyan. Sinasabi ko sa iyo, kung saktan mo ang mga York, wala nang lugar para sa iyo sa Quilton. Sinasabi mo bang ang Quilton ay pag-aari ng mga York? Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Mr. York at sa kanyang pamilya ngayon. Baka mailigtas mo pa ang iyong buhay. Gusto mo akong lumuhod? Wala kang karapatan. Ikaw. Kami naman, ang pamilya Walsh. Hindi sapat. Ang pamilya Roden din. At ang pamilya Cox. Isama mo na ang pamilya Eaton. Akala nyo ba talaga? Mapapag-utusan nyo ako? maliwanag na hindi mo alam ang lugar mo. Baka turuan ka ng pamilya Howell niyan. Ano? Gusto ba ng pamilya mong maging alipin din ng mga York? Talagang naghahanap ka ng gulo. Sige, kung ganoon, baliin mo ang mga binti niya at malapit na siyang lumuhod. Anong ginagawa mo? Sabina, gusto mo bang hilahin ang ating pamilya sa kapahamakan? Bakit mo siya pinagtatanggol? Siya ang asawa ko. Hindi ko kayo hahayaang saktan siya. Anong ginagawa mo? Tigil. Tigil. Sino to? Bakit siya nakikialam sa mga gawain ng Yorks? Ewan ko, sa paraan ng suot niya, malamang walang siyang kwenta. Sino ka? Alam mo ba kung ano itong lugar? Paano ka nakakapasok ng basta-basta? Ah, siya pala. May nahimatay doon. Makikiraan po. Gino? Gino? Ginoo, gising na po kayo?
Binata, salamat sa pagsagip mo sa akin. Ano pangalan mo? Pierre Young. Umalis ka. Hindi ito lugar para sa iyo. Ano ito? Bawal na lugar? Bakit bawal ako dito? Mas mabuting umalis ka na ngayon. Kung hindi, magkakaproblema ka. Sigurado ka? Tigilan mo na ang kalokohan. Kung hindi ka aalis ngayon, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Narinig ko na ang pamilya York ay nagdaraos ng engagement party ngayon, kaya pumunta ako para batiin kayo. Ganito ba kayo trato sa inyong mga bisita? Ako si Albert York. Patawad sa aking kamangmangan. Hindi ko alam kung sino ka. Natatakot ako na hindi ka mananatili para sa party. Pakialis na lang. Oh, kaya parang gusto mo lang ng libreng pagkain. Umalis ka na. Huwag kang makialam sa pamilya York. Sino ka ba sa akala mo para kausapin ako ng ganyan? Ikaw. Sige, sasabihin ko sa iyo. Ako ay Derek Holt, ang pinuno ng pamilya Holt. Derek Holt? Kansilahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Holt sa Quilton sa loob ng kalahating oras. Kanselahin lahat ng pakikipagtulungan. Sa pamilya Holt sa Quilton sa loob ng kalahating oras. Sino ka ba sa tingin mo? Gusto mo bang mabangkarote ang pamilya ko sa kalahating oras? Ang absurd naman. Ang matandang ito ay wala kundi isang biro. Sa ganyang kalakasang salita, sandali na lang bago ito bumalik sa kanya. Ginoong York Sr., pinapayuhan ko kayo na hayaan na ang bagay na ito. Kakita ko lang ng sertipiko ng kasal sa kamay ni Binibining Sinclair na nagpapatunay na legal silang kasal. Anong akala mo makakapagsalita ka ng ganyan? Binibigyan kita ng pagkakataon. Ang biro. Hindi namin kailangan ng sinuman na magbigay sa amin ng pagkakataon. Ginoong Holt, pakibalik na ngayon. Nasa gulo tayo. Ano? Paano nangyari ito? Talaga bang mababangkarote sila? Grabe naman ito. Wala pang 20 minuto. Sino? Sino ka ba talaga? Troy Lee! Kaya ito ang pinuno ng makapangyarihang pamilya Lee. Bakit siya nandito? Walang nangangahas na hamunin ng mga lay. Sabi ng mga tao, ang mang-insulto sa kanila ay parang humihiling ng kamatayan. Ginoong York Sr., maaari mo na ba silang pakawalan? Ginoong Lay, dahil nagsalita ka na, tiyak na susundin ko. Dito nagtatapos ang bagay na ito. Ano ang nag-isip sa matandang iyon na siya ang mag-uutos dito? Tumahimik ka. Tapos na ito. Umuwi ka na. Hindi, kami ang nangungunang pamilya sa Quilton. Bakit kami matatakot sa isang matanda mula sa lungsod? Kung patuloy kang magsasalita, babaliin ko ang iyong mga binti. Pero, Blake Sinclair, hindi kakalimutan ng aking pamilya ang kahihiyan ngayon. Mula ngayon, tayo ay mga mortal na kaaway. Babawiin namin ang lahat ng aming pamumuhunan sa iyong mga proyekto. Ang pamilya Walsh ay sumusuporta sa mga York. Tatapusin namin ang lahat ng pakikipagtulungan sa mga Sinclair. Gagawin din iyon ng mga Rowden. Hintay ka lang. Ikaw. Tatay? Bilisan mo. Tulungan mo si Lolo. Tapos na. Tapos na tayo. Ano bang ginawa ko para sa ganito? Paano nangyari ang ganito? Paano ako makakaharap kanino man ngayon? Sabina, halika, lumuhod ka. Ikaw, kayong dalawa,
Alam nyo ba kung ano ang ginagawa nyo? Alam ng lahat sa Quilton ang tungkol sa iyong pakikipag-engage kay Finn at ngayon ay nagdulot ka ng malaking gulo. Hindi ba dapat kang magpaliwanag sa amin? Sabina, lumuhod ka sa harap ng lolo mo at aminin ang iyong pagkakamali. Ang nagawa ay hindi na maaaring bawiin. Bakit ko aaminin ang aking pagkakamali? Kung hindi nito malulutas ang mga problema, Nasabi ko na ito dati, mayabang at pabaya ka, ganap na hindi karapat-dapat na maging CEO ng Sinclair Corp. Ngayon pinatutunayan mo na tama ako. alam ko, marami sa inyo ang hindi masaya na hawak ko ang posisyong iyon. Ngayong nasaktan ko ang pamilyang York, mas lalo kayong naniniwala na dapat akong umalis. Siyempre, nagdala ka ng malaking kahihiyan sa aming pamilya. Dahil ikaw ang CEO ng Sinclair Corp, mas maraming dahilan ang mga York para habulin kami. Sa tingin ko hindi dapat si Sabina ang mamahala sa Sinclair Corp. Ikaw? Lolo? Lahat? Tulad ng nakita ninyo, si Pierre Young ang asawa ko. Kami ay legal na kasal. Noong hiniling ninyo sa akin na pakasalan si Finn, sabi ko na hindi. Aking kasal ito, hindi sa inyo. Si Finn ay isang playboy, hindi ang tamang kapareha para sa akin. Bukod dito, ambisyoso ang mga York. Kahit na magkaalyansa tayo sa pamamagitan ng kasal, sa tingin ba ninyo, tutulungan ba nila tayo ng totoo? Kung walang suporta ng mga Yorks, magkakaroon tayo ng problema sa daloy ng pera. Humaharap tayo ng kakulangan sa pananalapi ngayon at maraming pamilya ang nagbo-boycott sa atin. Tiyak na gagawa ng aksyon ang mga Yorks laban sa atin. Sabina, sa tingin mo ba ay kwalipikado ka pa upang maging CEO? Wala akong pakialam sa pagiging CEO. Marami sa inyo hindi naman talaga ako tinanggap. Ano ba ang nakikita mo sa kanya? Siya ang tinanggihang manugang ng pamilyang Quinn, kilala bilang walang kwenta. Sa iyong mga mata, maaaring wala siyang halaga. Ngunit para sa akin, siya ay isang kayamanan, puno ng potensyal. Bukod dito, legal kaming kasal. Kahit anuman siya, tinatanggap ko siya. Pinalayas siya ng mga queen, ngunit itinuturing mo siyang parang premyo. Inalis nila siya at nagmadali kang kunin siya. Hindi ba ito nagpapaloko sa iyo? Maaaring magbiro ang mga tao kung gusto nila. Buhay ko ito. Wala akong pakialam sa iniisip nila. Dahil sa mga nangyari, hindi ka nakarapat-dapat maging CEO. Simula ngayon, bababa ka bilang CEO. Iwan mo muna ang kumpanya at magpahinga. Bababa ako. Sandali. May sasabihin ka pa ba? Hindi ba sapat ang gulo na naidulot mo sa amin? Kahit legal na kasal kayo ni Sabina, hindi ka namin tatanggapin bilang isa sa amin. Gawin mo ang tama. At mag-file ka na ng diborsyo ngayon. Kailangan ninyong magdiborsyo ni Sabina ngayon din. Kung magdidiborsyo man kami o hindi, hindi ikaw ang magpapasya niyan. Nakasalalay iyan kay Sabina. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng daya ang ginawa mo para pakasalan ka niya? Mali kayong lahat. Hindi ako dinaya ni Pierre. Ako ang nagpilit sa kanya na pakasalan ako. Ang tigas ng ulo mo. Umalis na lang tayo at itigil na ang pagpapahiya sa ating sarili. Teka! May gusto akong sabihin. Ano? Ano pa bang gusto mong sabihin? Hayaang magsalita siya. Kung makakakuha si Sabina ng milyon-milyon na puhunan at malutas ang krisis ng Sinclair Corp, makakabawi kaya siya bilang CEO? Seryoso? Alam mo ba ang sinasabi mo? Kung kaya niyang magdala ng mga investor at iligtas ang Sinclair Corp sa krisis na ito, hindi tayo magkakagulo. O sinasabi mo bang kaya mong gawin iyon? Anong ginagawa mo? Hindi ko kaya iyon, pero kaya ni Sabina. Kung hindi siya may kakayahan, hindi mo siya ginawang CEO. Diba? Gusto mo siyang pakasalan si Finn para iligtas ang Sinclair Corp, tama? Pero kung kaya niyang lutasin ang problema at dalhin ang Sinclair Corp sa mas mataas na antas nang hindi pinakasalan si Finn, hindi ba iyon ay isang panalo-panalong sitwasyon? May punto ka, pero kaya ba niyang gawin iyon? Paano natin malalaman kung hindi natin subukan? Hindi mo ba sinabi na ang pondo mo ay sapat lang sa kalahating buwan? Well, gamitin natin iyon bilang takdang petsa. Kung makakalap si Sabina ng 100 milyon at mailabas ang Sinclair Corp sa krisis, dapat niyang makuha muli ang kanyang posisyon bilang CEO, di ba?
Sa tingin mo ba ang posisyon ng CEO ay isang bagay na maaari mong ibigay at bawiin mo kung gusto mo? Mr. Sinclair Sr., pwede mangyari ang lahat, di ba? Sige, gawin natin yan. Kung talagang magdadala si Sabina ng pamumuhunan at malulutas ang krisis natin tulad ng sinabi mo, hindi lang siya ibabalik ko bilang CEO, kundi aaprubahan ko rin ang kasal ninyo. Tatay, pero Wala na. Tapos na. Pero kung mabigo si Sabina, sorry, hindi niya makukuha ulit ang posisyon niya at kailangan niyang ibigay ang lahat ng shares ng pamilya niya. iyan ay parang pinalayas kami. Sabina, saan ka hahanap ng 500 million? Tatay, huwag kang mag-alala. Kaya ko ito. Mula ngayon, si Damon ang magiging pansamantalang CEO. Tatay, teka. Salamat, Lolo. Sabina, binabalaan kita. Kung hindi mo ma-achieve, ang lalaking pinili mo ang magdadala sa iyo pababa. Ito ang pinili ko. Hindi ako magsisisi. At hindi ko sisisihin ang sinuman. Iniisip mo pa ba ang pondo? Oh? Lumipas na ang isang araw at tumawag na ako sa lahat ng kaya ko. Pero dahil sa sitwasyon ng pamilya ko, lahat ay nagbababa ng tawag o gumagawa ng dahilan. 10 araw na lang ang natitira. May oras ka pa. Narinig ko na ang Silver Peak ay magdaraos ng investment conference dito sa isang linggo. Pipili sila ng isang kumpanya na pag-iinvestan. Kung wala ka pa ring naisip hanggang noon, maaari mo itong subukan. Paano mo nalaman iyon? Nagkataon lang na narinig ko ito sa isang tao. Alam mo ang Silver Peak, di ba? Siyempre, alam ko. Pero napakataas ng kanilang mga pamantayan. Wala man lang akong imbitasyon para makapasok sa venue. Pabayaan na ang makipagkompetensya para sa investment. Miss Sinclair, may nagpabilin sa akin na ibigay sa iyo ang imbitasyong ito. Imbitasyon lang ito. Kailangan mo bang maging? Sobrang excited? Ito ay isang imbitasyon mula sa Silver Peak. Inimbita nila ako sa conference. Ano? Ipinadala sa iyo ng Silver Peak ang imbitasyon? Ibig sabihin, pinapahalagahan nila ang Sinclair Corp. O hindi. Ibig sabihin, pinapahalagahan ka nila. Kailangan nating maghanda at gawin ang lahat para makuha ang investment nila. Mr. Howell, ito ba ang imbitasyon mula sa Silver Peak? Nakuha ito ng tatay ko mula kay Mr. Monroe, ang chairman ng Silver Peak. Kaya, makakadalo rin tayo sa investment conference? Siyempre, pinuri ka ng tatay ko ng husto kay Mr. Monroe at nangako si Mr. Monroe sa tatay ko. Makukuha mo. Kahit isang 100 milyong proyekto. 100 million. Ilang araw akong nababalisa, natatakot na baka may magkamali sa investment. Pero ngayon, sa tulong ni Mr. Howell, malapit na tayong gumawa ng malaking hakbang pasulong. Tama, isang investor ang umatras ilang araw ang nakalipas. Ang ate ko ay sobrang stress dahil dito. Ngayon na may imbitasyon tayo, naresolba na ang problema. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, mas gaganda pa ang pamilya mo. Mr. Howell, ang galing mo. Hindi tulad ni Pierre na nakaupo lang sa bahay at umaasa sa amin. Bakit mo pa binabanggit iyang walang kwentang tao? Tigilan mo na. Pinalayas na namin siya. Jessie, mas maraming oras kasama si Mr. Howell. Siya ang perpektong kapareha para sa iyo. Pierre, huwag mo akong sisihin. Hindi tayo magkaparehong mundo. Makamit ko ang tagumpay na higit pa sa iyong imahinasyon. At Sabina, ipapakita ko sa lahat na ako ang tunay na golden girl.
Bakit narito si Sabina? Siya ba ay hindi alam kung gaano kahirap ang kalagayan ng kanyang pamilya? Nasaktan nila ang mga York. Halos lahat ng malalaking kumpanya sa Quilton ay tinapos na ang pakikipagsosyo sa kanila. At may tapang pa siyang pumunta rito? Naghahanap siya ng gulo. Hindi ako makapaniwala na iniwan niya si Finn sa engagement party. At tumakas kasama ang ibang lalaki. At ang pinakamasama, walang kwenta ang lalaking iyon. Walang gustong makisalamuha sa mga Sinclair ngayon. At pumupunta pa rin siya rito. Nandito si Miss York. Miss York, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Hindi ko akalain na makikilala ko. Umalis ka. Miss York. Miss York, matagal kang nasa ibang bansa. Normal lang na hindi mo siya kilala. Si Sabina Sinclair yan. Pinahiya ng mga Sinclair ang mga York. Ang tunay na drama ay magsisimula na ngayon. Dr. Young, uminom ka ng tsaa. Salamat. Dr. Young, ipakilala kita. Ito ang asawa ko, si Jane Gosling. Itinagagalak kitang makilala, Dr. Young. Si Ian Monroe ay ikinasal ng 5 beses, ngunit hindi nagkaroon ng mga anak. Sinasabi ng ilan na kung wala siyang tagapagmana, ang Silver Peak ay maghahalal ng ibang tao bilang chairman. Paano matatanggap ni Ian Monroe iyon? Uy! Hindi ka pa nagbayad! Narinig ko na magaling ka. Masasabi mo ba? Kung ilang anak ang magkakaroon ako sa buhay ko? Tatlo. At lahat sila ay napakamatagumpay. Panloloko. Wasakin ang kanyang mga gamit. Teka. Nagkaroon ka ng 5 kasal at ang asawa mo ngayon ay mahigit 30 taong gulang. Siya ay kasama mo ng 7 taon at wala ka pa ring anak. Tama ba? Sino sa Quilton? Ang hindi nakakaalam niyan? Yan ba ang pinakamahusay na kaya mo? Noong atian ka, nakipag-date ka sa isang babae. At nabuntis mo siya. Nang maglaon, nalaman ng mga magulang niya at pinarusahan siya. Nagpakamatay siya dahil sa hiya. Tama ba ako? Inimbestigahan mo ako. Bakit ko gagawin iyon? Sige, kung dapat ay may 3 akong anak, bakit hindi pa nabubuntis ang asawa ko? Iyan ay dahil nasaktan mo ang organ na iyon. Noong 20 ka? Bahagyang natamaan, walang tunay na pinsala. Eksakto. Para maibalik ang iyong fertility, bibigyan kita ng acupuncture treatments at ilang gamot sa loob ng kalahating buwan. Magtiwala ka sa akin. Sa tulong ko, magkakaroon ka ng anak. Dr. Young, salamat sa iyong reseta. Buntis na ang asawa ko. Balak ko sanang pumunta at magpasalamat ng maayos. At narito ka na mismo. Ito ay isang tunay na karangalan para sa Silver Peak. Pumunta ako ngayon para bisitahin si G. Monroe. At salamat sa pagpadala ng imbitasyon kay Sabina. Dr. Young, walang iyon. Malaki ang utang na loob namin sa iyo. Anumang kailangan mo mula sa akin, gagawin ko ng may kasiyahan. Okay, Monroe? May isa pa akong pabor na hihilingin sa iyo. Sana ay handa kang tumulong sa akin. Sige, ipagpatuloy mo. Kailangan ng mga Sinclair ng $500 milyong ng madalian. Sana ay matulungan mo ako dito sa investment conference na ito. Walang problema.
Nagpaplano ang Silver Peak na mamuhunan ng $300 milyong. Pero dahil humiling ka, itataas ko ito sa $500 milyong. Inapo. Maraming salamat. Magre-reseta ako ng isang buwang gamutan para kay Genny Eng, Monroe mamaya, at isa pang gamutan sa isang buwan. Para masiguradong malusog at maayos ang pagdating ng sanggol. Ang galing naman. Salamat, Dr. Yong. Kung wala nang iba, pupunta na ako sa aking asawa. Dr. Yang, tungkol sa mga Queen, ako. Wala na silang kinalaman sa akin ngayon. Gawin mo kung ano sa tingin mo ang tama. Hayaan mo akong samahan ka sa labas. Sabina, mataas ang standards mo. Tinanggihan mo pa ang kapatid ko. Ang pamilya mo ay sobrang layo sa antas ko. Hindi ako sapat para sa iyo. Natutuwa akong alam mo iyan. Narinig ko na nagkagusto ka sa isang walang kwentang palamunin. Pinalayas siya ng asawa niya. At hindi ka nag-aksaya ng oras para pakasalan siya. Totoo ba iyan? Anong pakialam mo? Bantayan mo ang tono mo. Nagsasalita si Miss York. Paano ka nangangahas na suminggit? Sino ang nag-uutos-utos? Lahat ay may karapatang magsalita. Sino ka? Pierre Young. Miss York, siya ang walang kwentang palamunin na binanggit mo. At magdadagdag ako ng isa pa. Isa rin siyang manloloko na nanloloko ng matatanda. Kaya ikaw pala ang nagnakaw ng nobya ng kapatid ko sa engagement party? Sandali. Hayaan mo akong itama ka. Kasal na kami ni Sabina. Bago pa ang engagement party, kaya hindi ko siya ninakaw. Iniuwi ko lang siya. Ang kanilang pamilya ay nag-ayos ng kasal noon pa. Pero pumagit na ka sa kanila. Sabina, tinalikuran mo ang aking kapatid. At ang aking pamilya para sa isang lalaking tulad nito? Tumanggi na ako sa arranged marriage dati. Pero pinipilit pa rin ito ng ating mga magulang. Ayokong maging sakripisyo para sa aking pamilya. May karapatan akong magpasya para sa aking sariling kinabukasan. Bakit mali iyon? Baka magagawa mo iyon sa ibang tao. Pero hindi sa mga York. Sinasabi mo bang? Ang iyong pamilya ay maaaring kumilos ng hindi makatuwiran at ang iba ay dapat sumunod. Alam ng lahat. Ang pagtaliwas sa aking pamilya ay may kahihinatnan. Taya ko. Ang pamilyang Sinclair ay kasalukuyang humaharap sa isang malaking krisis. Hindi siya narito kung hindi humaharap sa problema ang pamilya Sinclair. Eksakto. At akala nila makukuha nila ang Silver Peak na mamuhunan sa kanila. Isang panaginip lang yan. Gusto mong makuha ang investment ng Silver Peak? Dahil nandito si Frida, ang pagkuha ng investment ay halos imposible. Ano? Bawal ba tayo? Sabihin mo sa akin, mula nung ginawa mo ang stunt na iyon sa hotel, walang sino man sa Quilton ang mamumuhunan sa Sinclair Corp. Kulang sila sa pananaw. Tandaan mo ang sasabihin ko. Sa loob ng 3 taon, ang pamilya Sinclair ay maghahari sa Quilton. Sayang walang utak kahit napakagwapo. Pierre, huwag mo munang isipin ang paghahari sa Quilton. Nangangahas ka bang makipagpustahan sa akin? Buti na lang hiniling ko ang diborsyo. Kung hindi, mapapahiya ako ngayon. Kung mamumuhunan ang Silver Peak sa atin ngayon, bibigyan mo ako ng milyon-milyon. Sigurado ka na makukuha ng mga Sinclair ang puhunan? Siyempre, at hindi lang iyon. Makukuha pa natin ang 1,500 million. Ang tapang mong magsalita? Aynan, milyon? Hindi mo ba alam na ang kabuuang puhunan na iniaalok nila ngayon ay 1,300 milyon? Kahit mapili ang mga Sinclair at manalo sa proyekto, ang pinakamataas na makukuha nila ay 300 milyon. Mr. Howell, sa ganoong pagkakataon, bakit hindi natin dagdagan ng pusta? Gusto mong dagdagan ng pusta? Nawalan ba siya ng bait? Hindi ba niya nauunawaan ang kanilang sitwasyon ngayon at gusto pa niyang dagdagan ng pusta?
Ano ang balak ng taong ito? Gusto ba niya akong mabangkarote? Kaya mo ba? Sige, magkano? 10 million. 10 milyon? May ganyan ka bang halaga? Nandito ang asawa ko. Itong lalaki, akala niya bang bangko ako at pwede akong maglabas ng pera kahit kailan? 10 million. Kailangan kong ibenta ang bahay ko. Dahil hindi na ako makatalikod, susugal na ako sa kanya ng todo. Oo, kung matalo siya sa pustahan, ako ang magbabayad. Uy! Hindi natatalo ang asawa mo. Umaasa ako sa kita ngayong araw para sa gatas ng sanggol. Gatas ng sanggol? Buntis na ba siya? O magkasama na sila noon pa sa likod ko? Sige, laban. Sige, pasok ako. Mas malaki, mas maganda. Pero kung hindi kayo makabayad, babayaran ninyo ito ng higit pa sa pera. Pasok din ako. 10 million. Sabina, hindi ba dapat napakagaling mo? Sisiguraduhin kong mapapahiya ka talaga ngayon. Sige, pasok ka. Maglalagay ako ng 100,000. Kaya mo bang tanggapin? Wag na. Kahit tirang pagkain, may halaga pa rin. Dahil dati kang bayaw ko, papayagan kitang sumali. Pierre, may ganyan ka bang pera? Kung wala, tumigil ka sa walang katuturang pustahan. Relax, dating Mrs. Young. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa asawa ko. Kahit na matalo siya, ibebenta ko ang aking mga ari-arian para sa kanya kung kinakailangan. Relax, ex-Mrs. Young. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa asawa ko. Kahit na matalo siya, ibebenta ko ang aking mga ari-arian para sa kanya kung kinakailangan. Tumaya ako ng ilingong milyon. Tatanggapin mo ba o hindi? Kasali ako ng 500,000. Gagawin ko rin ng $500,000. Ako rin. Miss Linden, isulat mo lahat. Mahirap kumita ng pera para sa gatas ng sanggol. Umaasa ako sa kanila. Huwag mong iwanan ang sinuman. Hindi ka panipaniwala. Halos 50 million na ito. Yayaman na tayo. Ano ang nangyayari? Napakasigla. Mr. Monroe, nandito ka. Kumusta, Mr. Monroe? Frida, bumalik ka. Mukhang ang kumperensya ngayon ay umakyat ng malalaking pangalan. Halika, lahat, umupo na kayo. Miss Sinclair, pinag-uusapan natin ang mahigit 40 million. Kahit na ibenta natin ang bahay, hindi pa rin ito sasapat. Ang paggawa niya ng gulo ay magpapahamak sa iyo. Paano mo siya basta-basta sinasabayan? Tama na. Huwag kang mag-alala. Hindi ko lolokohin ang asawa ko. Siya nga pala, suriing mabuti ang mga numerong iyan. Pinaghirapan ko ito, kaya huwag kang palampasin. Aray. Pinaghirapan ko ito, kaya huwag kang pumalya. Mahal, kailangan ba talagang kurutin ang iisang lugar? Lahat, ang taunang Silver Peak Investment Conference ay magsisimula na ngayon. Una, sa ngalan ng lahat ng mga shareholder ng Silver Peak, tinatanggap ko kayong lahat. Kung mayroong anumang pagkukulang, patawarin ninyo kami. Ngayong taon, ay magiging katulad ng dati. Ang mga kumpanyang nangangailangan ng pondo ay mauunang magpresenta. Pagkatapos, ang board ang magpapasya batay sa sitwasyon. Kaya sino ang gusto mauna? Bakit magmadali? Hayaan mo silang mauna. Sa'yo yan at wala ng iba. Mr. Monroe, ako si Andy Whedon, ang CEO ng Glow Pharma. Dahil lahat ay mabait, ako na ang mag-umpisa. Sige, Mr. Whedon. Ang Glow Pharma ay nagsimula bilang isang maliit na paggawaan at lumago upang maging isang tunay na kumpanya ng parmasyutiko.
Ngayon, kami na ang pinakamalaking grupo ng parmasyutiko sa Quilton. Lumalawak kami upang makasabay sa tumataas na pangangailangan ng merkado. Umaasa kami na ang Silver Peak ay makikipagsosyo sa amin at mamumuhunan sa Glow Pharma. Iyan lang mula sa akin. Salamat. Sunod, sino pa ang gustong mag-pitch? Monroe. Ako si Jessie Quinn, CEO ng Quinn Corp. Ngayon, magpipitch ako para sa aking kumpanya. Ang Quinn Corp ay sumusunod sa mga nangungunang kumpanya bilang benchmark ng industriya, nagbibigay ng mga serbisyong may pinakamataas na kalidad sa lipunan at publiko. Naglilingkod kami sa industriya. Salamat. Tiningnan namin ang paglago ng Queen Corp. Ang momentum ay talagang malakas. Mayroong isang malaki. Sa paghusga sa kanyang tono, dapat nating makuha ang pamumuhunan. Jesse, mukhang maayos na tayo. Kapag nakuha na natin ang investment na ito, ang Quinn Corp ay sa wakas ay uunlad na. Pwede bang kumalma ka? Hindi pa pumapayag si G. Monroe, kaya wala pang desisyon. Anong sinasabi mo? Dahil nandito si G. Howell, tiyak na makukuha natin ang pondo. Gusto kong magsalita. Si? Plano kong gamitin ang pinakamodernong teknolohiya. Iyon lang. May iba pa ba? Kung palampasin mo ang pagkakataong ito, maghihintay ka hanggang sa susunod na taon. G. Monroe, ako si Frida York. Gusto kong magsalita. Ano na naman ang gagawin niya? Bibi, York, kinakatawan mo ba ang iyong pamilya? Hindi. Ako mismo ang nagpepresenta para sa sarili ko. Sige. Sabihin mo sa amin. Kung ano ang nasa isip mo. Tapos na tayo. Malinaw na si Frida ang target natin. Kailangan mong maging matatag bilang CEO. Wala pang huli hanggang sa dulo. Sa tingin mo ba, kaya nating kunin ang investment mula kay Frida? Hindi mo alam. Masyado kang kalmado. Siya ang tagapagmana ng pamilyang York. Tandaan mo, ang kanyang ama at si Mr. Monroe ay napakalapit na magkaibigan. Sa tingin mo ba, ipagsapalaran niyang masakta ng mga York para lang mamuhunan sa atin? At ikaw ay talagang naglakas loob pumusta kasama ang iba sa kanila. Iyan ay halos 50 milyon. Nagdulot ka ng malaking problema kay Miss Sinclair. Hindi pa nagdedesisyon si Mr. Monroe. Kalimutan mo na, walang saysay na sisihin siya. Pero tila walang paraan upang manalo tayo. Alis ka? Umalis ka? Huwag mong kalimutan, ikaw ang nag-vouch para sa taya ko sa kanila. Sa tingin mo ba hahayaan ka nilang umalis kung susubukan mong tumakas? Mr. Monroe, dati akong nagpatakbo ng kumpanya ng kosmetiko sa Eloria. Sa loob lang ng isang taon, pinalago ko ang kumpanya sa isang negosyong nagkakahalaga ng 100 milyon. Ngayon bumalik ako sa Quilton at handa nang magsimulang muli. Plano kong magbukas ng kumpanya na hahawak ng sarili nitong pananaliksik, produksyon at benta. Kung naniniwala ka sa akin, Mr. Monroe, mangyaring mamuhunan ng 100 million sa aking startup. Upang matiyak na ligtas na maihahatid ang aking anak, hindi ko maaaring galitin si Dr. Young. Ngunit kung kakampi ako sa kanya, masasaktan ko ang mga York. Miss York? Ano ang pangalan ng iyong kumpanya? Hindi pa ito na itatag, kaya hindi pa ako nakakapagdesisyon ng pangalan. Ha? Kaya ibig sabihin, gusto mong makakuha ng isang bagay. Nang walang kapalit? Sabihin mo sa akin. Natutunan mo ba ang modelo ng negosyong ito mula sa ibang bansa? Anong ibig mong sabihin diyan? Ganyan ba kahirap makuha? Seryoso ako sa sinabi ko. Ikaw, naiintindihan mo ba ang negosyo? Oo, hindi ko. Pero alam kong namumuhunan ang Silver Peak sa mga tunay na kumpanya. Ang kumpanya mo ay hindi pa tumatakbo. Paano? Kung... Oh, yung paano kung ang sinasabi ko, okay? Paano kung ikaw pala ay isang manloloko? Sa oras na iyon,
Hindi ba malaking lugi ang lupon? Di ba? Anong kalokohan yung pinagsasabi mo? Maupo ka, ngayon din. Sinasabi ko ang totoo. Bakit matatakot? Hindi ka ba natatakot? Hindi ka titigil hanggat hindi mo nasisira si Miss Sinclair, di ba? Bata, nabaliw ka na. Pambihira, tinawag mong manloloko. Si Miss York? Ano? Hindi ba sapat ang mga buto na ibinigay ng ex kong asawa sa iyo? Kailangan mo na ba ng bagong may-ari? Hinihingi mo lang yan. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Paano mo nasabi yan? Tama na. Tigilan na ang away. Ikaw na. May punto pa ba ngayon? Sumusuko ka na ba? Iba ka ngayon, Miss Sinclair. Mr. Monroe, mukhang iilan lang sa atin ang humihingi ng pondo. Maaari ka nang magdesisyon. Bakit hindi tumatayo si Sabina? Paano ko naman? Mamumuhunan sa kanyang kumpanya? Natatakot ka ba? Kung wala nang iba pang pitch, kailangan ko nang magpasya. Ako si Sabina Sinclair. Kinakatawan ko ang Sinclair Corp. Ako si Sabina Sinclair. Kumakatawan ako sa Sinclair Corp. Sige, Miss Sinclair. Binigyan ko si Dr. Yang ng aking salita, kaya dapat kong tuparin ito. Mr. Monroe, hindi na kailangang mag-pitch ng mga Sinclair. Lahat ay may karapatan gawin iyon. Kung gusto ni Miss Sinclair, papayagan ko. Mr. Monroe, baka hindi mo alam ang kasalukuyang sitwasyon ng mga Sinclair. Kasalukuyan silang humaharap sa isang hindi pa naganap na krisis at ang kanilang pananalapi ay nasa malubhang problema. Kinansela nila ang isang engagement at sinira ang kanilang salita. Sila ba ay talagang sulit na pag-investan? At sa pagkakaalam ko, si Sabina ay hindi na ang CEO ng Sinclair Corp. Kaya sino siya para magsalita para sa kumpanya? Tama ba ako? Lahat? Tama iyan. Eksakto. Tama si Mr. Howell. Karaniwan lang namumuhunan ng Silver Peak sa mga natatanging kumpanya. Sinclair Corp ay nasa bingit na ng pagbagsak. Walang paraan na kukuha ng ganoong panganib ang Silver Peak. Tama? Sa tingin ko, may punto si Mr. Howell. Mr. Howell, pakisipang mabuti. Tingnan natin kung paano ka makakakuha ng pondo. Hindi ko man lang hahayaan na magharap ka ng panukala. Mr. Monroe, si Miss York ay maaaring magharap ng panukala kahit bago pa maitatag ang kanyang kumpanya. Ang Sinclair Corp ay nakaugat sa Quilton sa loob ng mga dekada. Bilang bahagi ng Sinclair Corp, bakit hindi rin ako makapagharap ng panukala? Miss Sinclair? Sige, magpatuloy ka. Ang aking kumpanya ay mayroon ngang ilang problema. Ito ay dahil sinalakay tayo ng mga York at ng kanilang mga kakampi. Pero kahit ganoon, ang mga Sinclair ay naitatag sa Quilton sa loob ng mga dekada. 3 henerasyon ng pagsisikap ay hindi basta-basta guguho. Ngayon, nag-aalok ako ng 20% ng aming kumpanya ng parmasya para sa isang 500 million na pamumuhunan. Kung handa kayong magtiwala at mamuhunan sa amin, naniniwala ako na sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap, malalampasan natin ito at aangat tayo sa kadakilaan. Sabina, baliw ka ba? Ha? Ang kumpanya ng parmasya sa ilalim ng Sinclair Corp ay nagkakahalaga ng magkano? Hindi man lang 2 bilyon, tama? Pero nag-aalok ka ng 20% ng mga bahagi nito para sa isang 500 milyon na pamumuhunan. Eksakto. Sa tingin mo ba talaga na ang iyong kumpanya ay isang uri ng premyo? Natatakot ako na ang lahat ng perang iyon ay maaaring mawala ng walang bakas. Si Mr. Monroe ay isang matalinong tao. Hindi siya gagawa ng ganoong pagkakamali. Binibigyan ko ng pera ang Sinclair Corp. Ang pagsasabi niyan, tinatawag mo akong tanga. Miss Sinclair, malamang hindi mo naiintindihan ang nangyayari. Ngayong taon, ang pondo ng pamumuhunan ng Silver Peak ay 300 million lang, pero humihingi ka ng 500 million. Paano naging posible iyon? Oo, kung tatanungin mo ako, nandito lang siya para magloko. Pierre, sa tingin ko, oras na para mag-isip ka ng paraan para bayaran kami. Nag-invest ako ng $500,000. Kaya gusto ko lahat yon ibalik.
Kung alam ko, ginawa ko na sanang 1 milyon. Sayang na pagkakataon. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Sabina. Talaga namang iniwan niya si Mr. York para sa idiot na ito. Sa pagkakataong ito, talaga namang naloko siya. Jessie, dapat pinautang mo na lang sa akin yung 1 million na yon. Sana nakabili na ako ng Porsche ngayon. Ang pagkuha ng 10 milyon na yon ay halos napakadali. Tandaan mo lang kung ano ang utang mo sa akin. Kapag oras na para bayaran, huwag kang magkunwaring nakalimutan mo. Nanaginip pa siya. Makikita natin kung paano siya babagsak. Tumahimik. Magpapahinga muna tayo ng 30 minuto. Makikipag-usap ako sa lahat ng shareholders sa isang conference call para ma-secure ang ating huling pagpili ng investment. Pierre, hindi ka talaga matututo hanggang huli na. Tingnan mo ang sitwasyon. Umaasa ka pa rin sa himala? Sa kalahating oras, makikita natin kung sino ang iiyak. Matigas ka pa rin? Dahil sa sitwasyon? Sa tingin mo may pag-asa pa ang mga Sinclair? Oo naman. Ang investment na ito ay mapupunta sa asawa ko. Pierre, akala ko dati tambay ka lang, pero mas wala kang alam kaysa sa inaakala ko. Mukhang tama ang desisyon ko. Wala kang kwentang basura. Jessie, mauunawaan mo rin na ang taong hinamak mo ay malapit ng higitan ang iyong antas. Ikaw? Higitan siya? Pierre? Sa tingin mo ang galing-galing mo dahil niloko mo ang ilang matatanda? Hindi mo maituturo ang kadakilaan sa mga makitid ang utak. Ang pakikipag-usap sa mga taong ito ay sayang na enerhiya. Miss York, nagawa mo ang isang himala sa Eloria. Ngayong nakabalik ka na, sigurado akong malapit ka nang maging isang alamat sa ating mundo ng negosyo. MS, York, kung ilulunsad mo ang iyong bagong kumpanya at kailangan mo ng tauhan. Pakiusap, isipin mo ako. Kahit driver lang ang kailangan mo, tatanggapin ko pa rin ang trabaho. Kalimutan mo ang driver. Gagawin ko pa nga ang seguridad. Basta't makapagtrabaho ako para sa iyo. Oo, masasabi ko na, isang bagong kumpanya ang malapit ng bumangon sa Quilton. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong makakakuha ka ng bahagi ng investimento, Miss York. Iyan. Pinangako mo kay Dr. Yong. Kaya siguraduhin mong tutuparin mo ang iyong salita. Kung wala siya, hindi namin magkakaroon ng anak na ito. At kung gusto nating ligtas na maipanganak ang sanggol na ito, kailangan pa rin natin ang tulong ni Dr. Yang. Relax. Bakit ko naman sasaktan si Dr. Yang? Sabi niya, dapat daw 3 ang anak ko. Dalaw pa ang kailangan, kaya kailangan ko pa rin ang tulong niya. Sa oras na iyon, kailangan mong suportahan ako. Okay lang sa akin yan. Dahil nandito si Dr. Yong, kalimutan mo na ang 6. Bibigyan pa kita ng isang soccer team. Sige, naintindihan ko. Naniniwala ako sa'yo. Ano ba ang iniisip ni Miss Quinn? Talaga? Ang galing-galing ni Dr. Yang? Pero hiniwalayan pa rin siya. Kung hindi niya ginawa iyon, ang investment na ito ay mapupunta sana sa Quinn Corp. Alam ko, di ba? Kung nangyari iyon, ang mga Quinn, baka sa wakas ay umangat na. Mr. Monroe, pakisabi sa amin. Ang mga shareholder at ako sinuri namin ang lahat at tiningnan ang bawat kumpanya. Naniniwala kami Quinn Corp, Miss York at Globe Pharma lahat ay may malaking potensyal. Tapos na. Tapos na, paano ko babayaran? Ang mahigit 40 milyong dolyar? Napakaraming pera. Sisira nito ang pamilya ko ng tuluyan. Pierre, magsalita ka naman. Hindi ka ba mahilig magyabang? Sabi mo makukuha ni Miss Sinclair ang investment na iyan sigurado. Pumusta ka pa sa kanila. Baliw ka. Bilang sekretarya niya, ang unang dapat mong malaman ay kung paano manatiling kalmado. Hindi pa lumalabas ang resulta. Hindi ako nagpapanik. Bakit ikaw? Ikaw. Tama na. Manahimik ka. Salamat po. Sa 100 milyong dolyar na ito, ang Quinn Corp ay aabot sa bagong taas. Sa ilalim ng pamumuno ko. Jessie, sinabi ko sa'yo na makukuha mo ang investment. Di ba? Tama ako, di ba? Lahat, kumalma kayo. Hindi pa ako tapos magsalita. Mr. Monroe, hindi mahalaga kung ipahayag mo o hindi.
Alam na namin ang resulta. Talaga? Kung gayon, Mr. Howell, sabihin mo sa amin, ano ang desisyon natin? Ang kabuuang investment ay 300 million, kaya si Miss York ay kukuha ng 1 million. Ang mga Quinn ay kukuha ng 1 million at ang Glow Pharma ang kukuha ng natitira. Umiling siya? Ano ang ibig sabihin niya? Una, kailangan kong itama ang isang bagay. Pagkatapos ng conference call, unanimously inaprubahan ng board natin na dagdagan ang investment na ito sa 1,500 million. Itinaas mo sa 1,500 million? Kung gayon, kanino mo ibibigay ang natitirang 1,000 million? Kailangan mo pa bang magtanong? Siyempre, para kay Miss York, lahat ay naniniwala na magtatagumpay si Miss York. Hindi palalampasin ng Silver Peak ang pagkakataong ganito. Mali. Ilalagay ko lahat ng 500 million sa iisang kumpanya lang. Isa? Pumipili siya ng isa sa tatlo. Kung gayon, si Frida dapat. Hindi ko naman kailangan ng ganyang kalaking pera. Gusto ko lang magsimula ng isang kumpanya ng kosmetiko. Kahit 100 million para sa gastos sa pagsisimula ay malaki na. Hindi kayang hawakan ng Glow Pharma ang ganyang kalaking pondo. Mr. Monroe, tigilan mo na ang pagpapainip sa amin. Pakiusap, ipahayag na ito. Siya. Pagkatapos ng aming talakayan, ang kumpanyang napagpasyahan naming pag-investan ay ang Sinclair Pharma. Ano? Sinclair Corp? Imposible. Sandali, hindi ito maaari. Nai-imagine ko lang ba ito? Sumusumpa ako na narinig ko si Mr. Monroe na nagsabi na siya ay nag-i-invest sa Sinclair Corp. Narinig ko na nag-i-invest siya sa Sinclair Corp din. Anong nangyayari? Bakit pinili ni Mr. Monroe ang Sinclair Corp? Walang saysay yan. Hindi kay Miss York, hindi sa booming na Quinn Corp o Glow Pharma, kundi sa bumabagsak na Sinclair Corp. Eksakto! Mahal, oras na para sa iyong acceptance speech. Acceptance. Speech? Salamat, Mr. Monroe, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Nagpapasalamat din ako sa Silver Peak Board sa pagtitiwala sa amin. Gagamitin ko ng maayos ang pera. At aahunin ng Sinclair Corp sa krisis nito. Sige, Miss Sinclair, dadalhin ko ang kontrata sa Sinclair Corp bukas at tatalakayin namin ang pagpirma sa iyo. Mangyaring maging handa. Nakuha ko. Maghihintay ako sa iyo sa kumpanya bukas. Mabuti, maupo ka. Lahat? Tagumpay ang kumperensya ngayon. Salamat muli sa paglaan ng oras para dumalo. Kung may anumang pagsisisi, maaari tayong humanap ng pagkakataon na magtulungan sa susunod na taon. Iyon ay mahigit 40 milyon. Nakuha namin iyon nang walang ginawa. Hindi mo ba sinabi na kausap ng tatay mo si Mr. Monroe na ang pamilya ko ay makakakuha ng 100 milyon na investment? Ano ang nangyaring mali? Mr. Monroe, pakihintay. May problema ba? Mr. Monroe, dati nang nakausap kayo ng tatay ko. Sabi niya, popondohan ninyo ang mga Quinn. Bakit biglang nagbago? Diyos ko, Mr. Howell, wag mo akong akusahan. Ang sinasabi mo ay paninira sa Silver Peak. Masakit din iyan sa pangalan ng pamilya mo. Bukod dito, ang lahat ng aming pamumuhunan ay kailangang aprubahan ng lahat ng shareholders. Walang paraan na mangako ako sa tatay mo. Mr. Monroe, hindi ko pa rin maintindihan. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng Sinclair Corp, ang 500 million ay hindi makakalutas ng anuman. Gayun din, ang lahat ng kumpanya sa Quilton ay tinapos na ang kanilang pakikipagsosyo sa Sinclair Corp. Sa puntong ito, kung mamuhunan ka sa kanila, hindi ba't naghahanap ka lang ng gulo? Oh? Miss York? Sinasabi mo bang sinisira ko ang sarili ko? Alam kong laban ang pamilya mo sa mga Sinclair, pero naniniwala pa rin ako sa kanilang potensyal. Ang desisyong ito ay pinagkasunduan ng board, pinal na ito. Ang anumang karagdagang debate ay walang saysay. Miss Linden, natali mo na ba lahat? Oras na para kolektahin ang pera. Si! Mr. Howell, Miss York, salamat sa inyong suporta. Magbayad na po kayo. 10 milyong dolyar yan. Kapag nalaman ng pamilya ko ito, hindi ko alam kung gaano katagal akong my ground. Sabina, hindi ko inaasahan na may mga ganito kang trick. Nakuha mo talaga si Mr. Monroe na mag-invest pa.
Nagtataka ako kung paano mo ginawa. Miss York, huwag mong alalahanin kung paano ginawa ng asawa ko. Magbayad ka muna. Bilang isang York, hindi ka naman. Nanlalamang sa akin, di ba? Niloloko ka, pero pera pa rin ang iniisip mo? Frida York. Ano bang kalokohan yan? Talaga bang hindi mo alam ang ibig kong sabihin? Linawin mo. Bakit si Sabina ang nanalo ng $500 milyong na investment dahil lang sa maganda siya? Nanggayuma siya ng maraming lalaki at binigyan nila siya ng pera nang hindi nag-iisip. Ikaw, paninirang puri yan. Narinig ko na ibang-iba ka. Nagsimula ka ng kumpanya ng kosmetiko mag-isa sa Eloria at kumita ka ng $10 milyong sa wala pang isang taon. Ano ang mahirap doon? Ginawa ko lang yun para masaya noong nasa Eloria ako. Ngayong nasa Quilton na ako, balak kong ibigay ang lahat. Ibibigay ang lahat? Sa tingin ko, hindi posible yan. Ano ang ibig mong sabihin? Talagang hindi mo alam ang ibig kong sabihin? Ev. Oy, maligo ka man sa pabango, mabaho ka pa rin. Magpatingin ka sa doktor kung ayaw mong mamatay ng maaga ang mga pangarap mo. Kung sino ka pa, ikaw ang may problema sa utak. Bella, kunin mo ang bayad. Ito, Mga kalahok, pumila ng maayos. Ipagpatuloy ang magandang tradisyon, isa-isa lang. Huwag sumingit sa pila. Mr. Howell, pwede kang mauna sa pila. Kung tutuusin, ikaw ang nagpasimula ng magandang kaganapang ito. See ya. Babayaran mo ako ng doble. See, hihintayin kita. Sino sunod? Galaw-galaw. Tapusin na natin ito at umuwi na para maghapunan. Uy, Yale, ikaw naman ang magbayad ng 100,000. Pierre, tama na. Pera lang ba ang mahalaga sa iyo? 40 milyon na ang natalo at gusto mo pa rin kunin ang pera ni Yale. Pagsali sa laro ay nangangahulugang sundin ang mga patakaran nito. Ang taong bumabawi sa pangako, hindi magtatagal sa Quilton. Tama na. Kahit hiwalay na tayo, hindi mo ako kailangang saktan kapag nahihirapan ako. Oh, Mrs. Young, doon ka nagkakamali. Si Pierre ay nag-iipon lang ng pambili ng gatas. Ang hindi pagbabayad niyon, ay hindi patas. Eksakto. Eksakto. Jessie, siya dapat ang magbayad. Mr. Howell, pinangako mo kay Jessie na nakalock na ang investment. At ngayon, ano ang gagawin niya? Kung hindi ka sigurado, hindi ako sasali. Kaya ikaw ang magbabayad ng 100,000. Oh, kasalanan ko na ba ngayon? Hintayin mo lang maging opisyal kami ni Jessie. Babayaran mo ako. Sige, ako na ang magbabayad. ito. Oy, Salamat! Iyan na lahat. 48.2 million kabuuan. Kailangan ko ng 100 milyon at kalahati na ang natakpan niya. Miss Quinn, ang kumpanya mo ay nangangailangan ng 100 million, tama? Naku, kung hindi ka lang nakipag-divorce kay Pierre, may-ari ka na sana ng 50 million. Pag-aari mo na sana ang 50 million. Kahit may pera si Pierre ngayon, hindi nito binabago ang katotohanan na talo pa rin siya. Ang mabilisang pera ay hindi tumatagal. Sino ang nakakaalam kung makakakuha pa siya ng isa pang swerte? Jessie. Relax lang. Jessie, tingnan mo, sina Mr. at Mrs. Monroe yan. Jessie, si Mr. Monroe ay namuhunan sa atin dati dahil nakita niya ang ating potensyal. Paano kung ikaw ang makiusap sa kanya? Baka pumayag siya na ipagpatuloy ang pagpopondo sa atin dahil sa pagtingin niya sa iyo. Tama siya. Subukan ko na. Kung hindi, dahil natanggal ang pondo, baka hindi tayo makaligtas. Sa susunod na 3 buwan.
Mr. Monroe. Ginoong Monroe. Binibining Quinn, may iba pa? Ginoong Monroe. Alam ko na natalo tayo sa bid. Pero narinig ko na ikaw at ang asawa mo minsan pumipili ng mga kumpanya para sa espesyal na pamumuhunan. Pero lahat ng ganyang pamumuhunan ay pinagpapasyahan ng asawa ko. Ginang Monroe, gusto kong muling ipakilala. Binibining Quinn, alam ko kung ano ang sasabihin mo. Ang mga nakaraang pamumuhunan namin ay dahil lamang sa respeto kay Ginoong Yang. Ngayong hiwalay na kayo ni Ginoong Yang, hindi maiiwasan ang pag-atras. Ano? Dahil sa respeto sa talunan na yan, Binibining Quinn, hindi mo naman seryosong iniisip na ikaw lang ang nagdala sa Quinn Corp hanggang dito, di ba? Ayaw kong magsabi ng kahit ano. Pero dapat mong malaman na kung wala si Mr. Yang, hindi magkakaroon sila o ako ng kung ano ang meron tayo ngayon. Kung wala siya, hindi mabubuhay ang kumpanya mo tulad ngayon. Naisip mo na ba kung bakit nakaahon ang Quinn Corp at bakit palagi mong kaya na malampasan agad ang mga problema? Hindi mo naisip at hindi mo namalayan kung ano ang nawala sa'yo. Lan, tara na. Dahil may kakayahan si Jessie, anong walang kwentang bagay na sabihin, Ang lalaking iniwan ko ay nakakakilala ng isang taong kasing kahanga-hanga ni Mr. Monroe. Mula nang sumali si Pierre sa pamilya, lahat ng ginawa namin ay naging maayos. Nang walang sagabal. Jessie, nakuha mo ba talaga ang investment? Alam ko palagi na kaya ng anak ko ang kahit ano. Isang maliit, hindi kapansin-pansing kumpanya ay naging medyo kilala sa loob lamang ng 3 taon. Maaari bang? Talagang si Pierre ang nagtitiyak ng tagumpay nito sa lahat ng oras. Huwag mag-alala. Baka bumuti ang mga bagay bukas. Akala ko inaalo lang niya ako. Ngunit totoo nga, kinabukasan. Nagsimulang bumuti ang mga problemang iyon. Palagi kong inakala na swerte ko lang iyon. Ngayon natatanto ko na hindi ito nagkataon. Malamang si Pierre ay naghahanda ng daan para sa akin sa lahat ng panahon. Anong klaseng lalaki ang pinakawalan ko? Mahal, ngayon ang araw na bawiin mo ang Sinclair Corp. Handa ka na ba? Tara. Anong problema? Mahal, mauna ka na. Kailangan kong gumamit ng banyo. Saka ako sasama sa iyo. Sabina, alas, 9 na ng umaga. Nasaan si Mr. Monroe? At ang kontrata? Tiyak na darating siya. Baka naipit sa trapiko. Talaga? Sa tingin ko, dapat mong ihinto ang paggawa ng dahilan. Para magpahinga, mahalaga ang oras ng bawat isa. At maraming bagay sa kumpanya ang kailangang asikasuhin. Hindi tayo maaaring maghintay para sa isang pamumuhunan na hindi totoo. Tama. Kahit gustuhin mong magpahinga, gaano katagal mo magagawa? Ang board ay magpapasya ngayong umaga, kahit ano paman. Ano ang silbi ng gawin nito? Mr. Sinclair, senyo. Magsalita ka. Ang tinatawag na pamumuhunan na ito mula sa Silver Peak ay isang patawa lamang. Oo, magsalita ka. Wala nang silbi. Ang maghintay pa. Mahusay ang ginawa ni Mr. Sinclair nitong nakaraang 15 araw. Lahat ay nasa ayos. Gino, oras na para magdesisyon. Sabina, tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo. Ang sitwasyong ito ay wala ng kaligtasan. Eden, basta, bitawan mo na. At humingi ka ng tawad kay Mr. Sinclair Sr. Baka 10 minuto pa lang.
Kung hindi pa dumating si Mr. Monroe, tatanggapin ko ang anumang kahihinatnan. Hindi ba sinabi ko walang saysay ang pagpapahaba pa nito? Ano? Umaasa ka ba ng himala? Sabi na, kung totoo ngang nakuha mo ang investimento, edi dapat nasa iyo ang numero ni Mr. Monroe. Bakit hindi mo pa siya tinawagan? Tatawagan ko siya ngayon. Hindi na kailangan. Nandito na ako. Ginoong Monroe, Ginoong Sinclair Sr., pumunta ako sa kahilingan ni Miss Sinclair upang pag-usapan ang mga usapin sa pamumuhunan at pumirma ng kontrata sa inyong kumpanya. Sana hindi ako naging abala. wala pong anuman. Matagal na namin kayong hinihintay. Ginoong Monroe, hindi namin maipahayag kung gaano kami pinarangalan na nandito kayo. Ha ha ha. Miss Sinclair, pasensya na po. Nagkaroon ako ng kaunting pagkaantala sa may pintuan at nahuli ako ng ilang minuto. Patawarin ninyo ako. Ayos lang. Ginoong Monroe, tama ang oras ninyo. Maupo po kayo. Naniniwala ako na naipaalam na sa inyo ni Miss Sinclair. Narito ako tungkol sa isang pamumuhunan sa inyong kumpanya. Sino ang taong namamahala? Magsimula na tayo. Mr. Monroe, ako ang acting CEO ng Sinclair Corp. Maaari mong pag-usapan ang kontrata sa akin. Ikaw ay ang CEO? Oo, ang pangalan ko ay Damont Sinclair. Ako ang acting CEO. Mukhang ang iyong kumpanya ay walang intensyon na makipagtulungan sa Silver Peak. Kung ganoon, walang saysay na pag-usapan pa ang investment na ito. Atras na ako. Mr. Monroe, huwag kang magalit. Ako ay personal na makipag-ayos at pirmahan ang kontrata. Hindi na kailangan. Nagplano lang ako na mamuhunan bilang respeto para kay Miss Sinclair. Ngunit ang iyong pamamahala ay tila medyo magulo. Kailangan kong mag-isip muli. Mr. Monroe, pakiusap sabihin sa amin kung saan kami nagkulang. Bibigyan ka namin ng tamang paliwanag. Iyon ang pagkakamali ko. Si Sabina ay palaging ang CEO ng Sinclair Corp at pansamantala lang siyang nasuspinde dahil sa maliit na pagkakamali. Pero ngayon, na nakuha na niya ang tiwala ng sayo at ng Silver Peak, ibinabalik ko siya. Mabuti. Sabina, maaari kang umupo rito. O, hindi ba ito labag sa mga patakaran na ibalik siya? Bago pa ma-finalize ang lahat. Ano? Nangangahas kang magturo sa akin tungkol sa rules? Nandito si Mr. Monroe. Ano pa ang hindi naayos? Nangako si Sabina na magdadala ng... Pero alam naman ng lahat, si Silver Peak ay 300 milyon lang ang na-invest ngayong taon. Ano? Ang laki ng aking investment ay napapailalim sa iyong mga limitasyon? Pero... Wala nang pero. Pumunta ako sa Sinclair Corp sa pagkakataong ito na may 1,000 milyon na pondo. Huwag na nating pag-usapan ito. Si Sabina ay muling naibalik bilang CEO. Ang posisyon ni Damon bilang acting CEO ay sinuspinde hanggang sa susunod na abiso. Ginoong Monroe, mayroon bang anumang kondisyon para sa iyong pamumuhunan? Bago natin pag-usapan ang kooperasyon, mayroon akong personal na tanong. Sana masagot mo ito. Siya? Kasal kayo ni Ginoong Yang, tama ba? Kaya opisyal na siyang bahaging Sinclair Corp.
Anong posisyon ang hawak niya? Ngayon? Anong posisyon ang maaari niyang makuha? Wala siyang iba, kundi isang tamad, tambay na talunan. Tinawag mo ba? Si Ginoong Yang na talunan? Hindi ko sasabihing talo siya. Marunong siyang magtayo ng munting tindahan ng panloloko para lokohin ang mga matatanda. Pero sa totoo lang, kaunti na lang ang mga madaling lokohin. Ngayon, Ako ang uto-uto na tinutukoy mo. Kung wala ang loser na binanggit mo, wala akong magiging tagapagmana. Hindi mo nakikilala ang kadakilaan. Mr. Monroe, mangyaring sabihin ang iyong mga kondisyon. Sa pagkakaalam natin, ang Sinclair Pharma ay may kabuuang pamumuhunan na 1.8 bilyon. Ang netong halaga sa merkado ay hindi hihigit sa 2 bilyon. Kung maglalagay tayo ng 5.5 milyon, iyon ay 20% na bahagi. Ang ibig mong sabihin, gusto mong humawak ng 20% na bahagi? Hindi, 15% lang ang gusto namin. Kahit 20% ay makikinabang sa amin, pero kusang ibinaba ito ni Mr. Monroe. Malinaw na tapat siya at magalang. Lan, medyo hindi ka patas. Pierre, nawala ka ba? Siya ang chairman ng Silver Peak. Alam ko. Siya si Lan. Ikaw? Pierre, mag-ingat ka. Ito si Mr. Monroe. Huwag kang bastos. Mr. Young, nagtataka ako. Bakit wala ka sa pulong na ito? Mr. Young? Ikaw? Mr. Monroe, tay de Tara. Wala lang siya, hindi isang malaking tao. Hindi kailangan ng ganyang paggalang, Mr. Monroe. Ang investment natin sa Sinclair Corp ay dahil kay Mr. Young. Kung wala siya, hindi ako makakarating dito. Pero hindi siya shareholder. O kahit empleyado. Wala siyang karapatang dumalo sa pulong na ito. Sa tingin ko, naging malinaw na ako. Mr. Sinclair Sr., pwede bang umupo si Mr. Young? Pierre, umupo ka. Damon, umalis ka. Bakit ako aalis? Gusto ko sanang umupo sa tabi ng asawa ko. Hindi ba sapat na dahilan iyon? Alam mo ba kung para saan ang upuan na ito? Hindi ka pwedeng. Umupo na lang dito. Ano namang espesyal? May tinik ba dito? Natatakot ka bang masaktan ako? Ang upuan na ito ay para sa mga top executive. Ako ang acting CEO. Ang kontratang ito ay napakahalaga. Hindi ko basta-basta maibibigay ang upuan sa isang outsider tulad mo. Nag-iisip ka ng sobra. Mahalaga ang kontrata, ngunit hindi mahalaga kung narito ka o wala. Hindi ka na ang CEO. Lan, hindi mo papansinin kung ang isang acting CEO na aalis, mananatili o hindi, tama? Siyempre hindi. Kung ang mga Sinclair, hahayaan ang isang malapit ng palitan na sumali sa pulong, ito ay magpapakita ng kakulangan ng sinseridad. Damon, ibigay mo sa kanya ang iyong upuan. Dahil hindi ka na ang acting CEO at ang kontratang ito ay may kinalaman sa mga pinakamataas na lihim, ang isang hindi kaugnay tulad mo ay hindi dapat narito. Mangyaring umalis. Umalis ka. Bahagi ako ng Sinclair Corp at dating acting CEO. Sino ka ba para paalisin ako? Wala kang kwenta. Isa kang freeloader na nakasakay sa laylayan ni Sabina. Paano mo ako napapaalis? Pierre, ano bang ginagawa mo rito? Mukhang kailangan ng pamilya Sinclair ng tamang asal.
Nag-aalala ako sa kooperasyong ito. Damon, umalis ka. Oo, Damon. Dapat umalis ka. Umalis ka. Huwag makialam sa pagpirma ng kontrata. Makasasama ang presensya mo sa kumpanya. Hindi ka na CEO o miyembro ng board. Dapat lumabas ka. Bakit lahat nakatayo? Umupo. Wala talagang asal si Pierre. Hindi siya dapat umupo bago sa amin. Mr. Young, batay sa sinabi mo kanina, may tutol ka ba sa ratio ng ating share? Sa tingin ko, hindi patas. Pierre, hindi tama iyon. Kusang binawasan ni Mr. Monroe ang kanyang shares. Dapat tayong masiyahan. Sundin na lang ang kanyang mungkahi. Makatuwiran na ang Silver Peak ay kumuha ng 15%. Talaga? Sa palagay ko, hindi. Huwag kang mag-udyok ng gulo. Ito ay nakakaapekto sa kinabukasan ng kumpanya natin. Ingatan mo ang iyong sasabihin. Mahal, magtiwala ka sa Sinclair Corp at sa iyong sarili. Naniniwala ako. Ang Sinclair Pharma ay malapit ng mamuno sa Quilton at maging pinakamalaki sa Nenton. At maging pinakamalaki sa Nenton. Pierre, dapat tayong maging praktikal. Huwag kang magparada ng mga pantasya sa isang pulong. Oo, tumahimik ka. Si Sabina ang CEO. Sino ka para makialam? Manahimik ka. Sa tingin ko, may punto si Mr. Young. Mr. Young, tingnan mo, iyan ang kontrata. Sabihin mo sa amin kung may kailangang baguhin. Hindi ko na aabalahin. Ang pagbabasa nito, hindi ko ito maintindihan. Si Sabina, ang magsusuri niyan. Mr. Monroe, titingnan ko. Miss Sinclair, sige, maglaan ka ng oras. Kung may mali, aayusin natin para makapirma tayo ngayon. Okay, Monroe, sinuri ko lahat ng mga sugnay. Halata ang sinseridad mula sa inyong panig. Kung itutuloy natin ito, malaking pakinabang ang makukuha ng kumpanya natin. Lahat? Walang problema. Pwede na tayong pumirma. G. Monroe. Pinapasalamatan namin ang Silver Peak sa pagtitiwala at pinapasalamatan ka rin namin sa paggawa ng napakalaking concession. Sa ngalan ng lahat ng aming shareholders, nagpapasalamat ako sa Silver Peak at sa iyo. Walang anuman. Ang negosyo ay gumagana kapag parehong panig ang nakikinabang. Kung aprobado ninyo ni G. Sinclair Sr., pumirma na tayo. Sandali lang. Len, nakalimutan mo ba ang isang bagay? Mr. Monroe, dapat kang magpakita ng kaunting pananaw sa pulong mamaya. Oh, tama. Oo, ang ratio ng bahagi. Talagang kailangang ayusin. Hindi masama ang iyong memorya. Sinabi mong hindi mo alam ang negosyo? Tama? Iwanan na natin ang usapang ito, okay? Pasensya na, Miss Sinclair. Hindi ko lubusang naisip ang potensyal ng paglago ng iyong kumpanya. Ang lahat ng iba pang mga tuntunin ay mananatiling pareho at ang aming mga bahagi ay maaaring bawasan sa 10%. 500? Mr. Monroe, inibiro mo ba ako? Hindi, 10% lang. Miss Sinclair, ano sa tingin mo? Len, hindi ka pa rin sapat na mag-isip ng malaki. Pierre, paano mo nagawang magsalita kay Mr. Monroe ng ganyan? Tamad ka lang na batugan na nabubuhay sa mga babae. Paano mo nagawang tawagin si Mr. Monroe na makitid ang pag-iisip? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng bisyon? Kaawa-awa ka. Ibinaba ko na ang bahagi sa 10%.
Bakit hindi pa rin nasisiyahan si Mr. Young? Mr. Young, magkano sa tingin mo ang dapat makuha ng Silver Peak? $500. Huwag kang magsalita ng padalos-dalos. Ano? Pierre, hindi ka shareholder o ehekutibo. Saan mo nakuha ang karapatan upang makipag-ayos kay Mr. Monroe? Kaya mo bang harapin ang kahihinatnan kung magagalit mo siya? Pierre, may hangganan ang pagbibiro. Mr. Monroe ay maaaring mapagpatawad, ngunit hindi iyon nagbibigay sa iyo ng kalayaan. Pierre, ang pagpayag na umupo ka sa pulong na ito ay isang eksepsyon na. Alamin mo ang iyong lugar at huwag magkalat ng kalokohan dito. Eksakto. Kaya mo bang panagutan kung bumagsak ang investment? Seryoso ka ba? Hindi ka pwedeng magsalita ng ganyan. Okay? Sundin natin ang suhestyon ni Ji Young. Silver Peak ay kukuha ng 1%. Sa tingin ko patas yun. Kay Monroe, Manahimik ka. Napag-isipan ko na ito. Ano? Pumayag ba siya at sinabing patas iyong suwestyon? Sai G, Monroe ba ay laging ganito ka-considerate at reasonable? Talagang matalino kayo, G. Monroe. Sigurado ako na hindi kayo magsisisi sa desisyon ngayon. Mula ngayon, si G. Monroe ang gagabay sa Silver Peak sa paggamit ng Sinclair Pharma upang makamit ang bagong antas ng tagumpay. G. Monroe, pinipirmahan ko na ito. Si, Mahal, dahil sobrang suportado ni Ian, dapat kang mag-focus sa pagpapalawak ng kumpanya at gawin itong nangungunang negosyo ng gamot sa Nenton. Yun lang ang paraan upang suklian ang kanyang pagsisikap ngayon. Iniisip ng mga tao na siya isang magandang lalaki na walang silbi na umaasa sa mga babae at ang kanyang mga salita ay madalas nakakapagpabahala sa iba. Gayunpaman, kahit papaano, lagi niyang nagagawa ang inakala ng lahat na hindi magagawa. Mahal, huwag mo akong tingnan na parang bayani. Alam kong magaling ako, likas na akong negosyador. Pero si Ian, pangunahing naniwala sa potensyal ng Sinclair Corp. Kaya niya tayo sinusuportahan. Pierre, sabihin mo sa akin, sino ka? Ako? Asawa mo ako. Baliw na babae. Totoo. Hindi mahalaga ang kanyang pagkatao. Siya ang aking asawa at palagi na iyon.